What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy at para sa vlog natin ngayong araw, meron tayong motor dito from Triumph. So ito pinahiram sa atin ni Wheeltech, ang Triumph Trident 660. So ngayon, alamin natin ang kanyang specifications, ano-anong kanyang mga features at magkano ba itong motor na ito. So tara, pag-usapan natin yan. Hello guys! So ngayon, magre-review tayo ng isang naked bike from Triumph, ang Trident 660. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit itong bike na ito ang dapat ninyong kunin kung marami kayo kino-consider like yung budget, yung size ninyo, yung height ninyo, seat height at yung gaan ng motor. So isasama natin yan lahat, pati yung fuel consumption, ergonomics niya, yung pagkabrusko ng kanyang inline 3. Pero bago ang lahat, babasahin ko muna sa inyo yung kanyang specifications. Syempre unahin natin yung kanyang engine. May review na tayo dati nito, pero uulitin ko na lang ulit yung review natin para sa mga bagong subscribers natin at sa mga existing na subscribers natin na nangangarap magkaroon ng big bike. So ito, isa sa mga dapat nyong pagpilian kung kayo ay kagaya ko na may 5'6 lang na height at tumitimbang lang ng 70 kilos at takot kayo sa mga mabibigat na bike pero gusto nyo powerful yung makina at brusko ang tunog, isa na talaga itong Trident 660 sa mga dapat nyong pagpilian. Okay, para sa kanyang specification, so ito po ay inline 3-cylinder. Ibig sabihin, tatlo yung kanyang piston. Meron siyang 12 valves, double overhead cam, liquid cooled fuel injected, 660cc, meron siyang bore na 74mm at stroke na 51.1mm. So basically ito, same engine siya ni Daytona 660 at ni Tiger Sport 660. So yung mga bike na yan is magkakaiba lang ng bihis, depende sa trip nyo. Kung gusto nyo ng sports bike, meron tayong Daytona 660. At kung gusto nyo naman ng touring or sport touring, meron tayong Tiger Sport 660. Okay, so ang compression, 11.951. Meron siyang maximum power of 80 bhp or 60 kilowatts at 10,250 rpm at maximum torque of 64 Newton meter at 6,250. So kagaya nung ni-review natin last na Tiger Sport 660, kung yung motor na yon ay malakas yung low end torque niya, like mababa yung speed natin, pero nakamataas na gear tayo, hihila at hihila yung engine. So ayan, 64 Newton meter at 6,250. So low RPM yan. Multi-point sequential electronic fuel injection with electronic throttle control. So dun sa nakaraan na vlog natin sa Tiger Sport, so lahat yan, pati Daytona at itong Trident 660, puro ride-by-wire na po lahat ito. Hindi na po sila yung traditional na cable. Stainless steel, 3-in-1 header system with low single-sided stainless steel silencer. So, yun po kasi ay stock. Ito po kasi naka-terminoni na exhaust na siya, pero yun pa rin yung gamit niyang stainless na headers, yung kanyang exhaust. Hindi lang siya full system. At yung kanyang stock kasi merong heat guard dito sa banda dito at merong heat guard dito. So siya po ay underbelly exhaust. X-ring chain, ang kanya namang clutch ay wet, multi-plate, slip, and assist. So meron po siyang sleeper clutch. At ang kanyang gearbox naman ay 6-speed manual transmission. Para naman sa specification ng kanyang chassis, tubular steel perimeter frame. So tubular, ito po yan. Swing arm, twin-sided fabricated steel. Ang kanyang mga mags ay cast aluminum, rim 17. Sa harapan ay 3.5 inches at sa likuran naman ay 5.5 inches. So yung lapad po ito nung mags, ano. Front tires natin 120, 70 rim 17 at sa likod naman 180, 55 rim 17. Front suspension natin, Showa 41mm upside down separate function forks. Ito po yan. Showa, napakagandang suspension yan. At sa likuran naman natin, Showa Monoshock RSU with preload adjustment. So ito po yan. Front brakes natin, Nissin 2-piston sliding caliper. Meron siyang twin 310mm disc with ABS. So dalawa po yung kanyang disc brake sa harapan. At sa likod naman, Nissin single piston sliding caliper with single 255mm disc with ABS. So yung karagdagan sa engine niya na wala dito sa specification is meron siyang traction control, meron siyang dalawang riding mode, road
and rain. So sa road, medyo less yung sensitivity ng traction dyan. At sa rain naman, mas malakas yung sensitivity ng ABS at ng traction control. Ayan, so sa dimension and weights. Ayan, width with handlebars, 795mm. Height without mirror. So hanggang dito lang tingin ko yan sa may brake fluid canister. So, seat height niya, 805. Mas mababa siya compare sa sports touring na 830. So, 805 para sa mga kagaya ko talaga na 5'6 lang ang height at merong inseam na 38 inches. Abot ng dalawang paa natin ito. Hindi natin kailangan mag side by side na isa lang yung paa na nakakaabot. Abot natin ito. 5'2 pataas, abot na po itong bike na ito. So, wheelbase niya, 1,401mm. So, yan, wheelbase from front and rear. Fuel tank capacity niya is 14 liters. So, malayo-layo na rin yun. At ito yung kanyang curb weight. Ito yung isa sa mga kino-consider ko sa pagbili ng big bike, yung kaya kong buhatin. So, ang curb weight po ni Trident 660 ay 189 kilograms. So, with full tank na po yun. Ayan. Fuel consumption niya is 4.5 liter per 100 kilometer. So, nasa around 22 po ito based sa kanilang website. So, doon sa Tiger Sport 660, based sa experience ko, is inaabot tayo ng 30 to 33 kilometer per liter doon. So, what more pa ito na nabawasan ng 20 kilos. So, I think mas titipid pa ito like 34, 35, aabot siya ng ganyang fuel consumption. Yun. So ngayon, i-walk around ko kayo dito sa bike at sisilipin natin lahat ng dapat ninyong makita. Ayan. So umpisahan natin dito sa likuran. Meron siyang tire hugger dito at ito yung kanyang mudguard. Dito nakasama yung ating LED turning signals. So turn on natin yung kanyang turning signals. Ayan. LED. Hindi siya sequential And meron siyang 4 na LED sa loob ng kanyang assembly. Meron tayong plate holder at saka reflectorized. Meron ding ilaw dito para sa plate holder. Dito naman sa tail natin, LED, merong logo ng Triumph or emblem ng Triumph. Kulay red yung kanyang fairings dito sa ibaba ng upuan ng pilon. So kadena natin, X-ring. Tapos itong ating foot peg, alloy at footrest alloy din. So meron siyang side stand. Ito yung kanyang transmission pedal. Sa upuan naman niya, premium seat cover from Triumph. So meron tayo ditong hawakan para pag inatras niyo yung motor nyo, meron tayong hawakan dito. Pwede rin hawakan ng pilon. At ito yung design ng ating fuel tank. Kulay gray. At black naman yung gilid. So plastic lang itong gilid niya sa may tank pad. May Trident na nakalagay. Emblem. Tapos meron tayong malaking logo ng Triumph doon. At ito yung itsura ng ating engine na naka-Termignoni exhaust. So, short pipe lang yan. Hindi na nila inalis yung... So, inalis lang nila yung catalytic, pinuto lang dito. Tapos, kinabit na yung... From Orion pala to, gawa ng Orion. Ating brake caliper with disc brake. Tapos, meron tayong malapad na mags. Yan. So, ang standard issue po na gulong dito sa ating Trident is Michelin. Same yata ito sa lahat ng kanilang 660cc na variants. Yan. Meron tayo dito radiator cover, kulay red. Wala lang cover yung ating radiator. Medyo exposed po ito sa kung ano-anong tatama rito like bato, yan, insekto. Showa, suspension, meron siyang reflectorized sa gilid, double disc brake. So ito pong Trident 660 nito is Neo Retro. Yan ang ilaw, all LED. So i-high beam natin siya. Yan. Tapos medyo exposed yung kanyang panel dito. Wala siyang visor. Front fenders naman natin. Kulay black yung gitna. May silver na may sticker ng red. So dito naman tayo sa control panels. Ito pala yung ating fuel tank cap. Merong naka-engrave na Triumph. So dito yung controls natin. Selector mode. Turning signals. Horn. Mode selector. Yan. Clutch. Tapos dito naman sa gitna. Meron tayong digital tachometer. Fuel gauge. Speedometer. Gear indicator. So ito yung kanyang TFT na display panel. May time, may date, tapos meron tayong check engine light indicator doon, low oil pressure indicator, turning signals, may ABS, neutral, at sa mga modes naman niya, meron tayong road and rain. Ayan. Meron tayong backlight adjuster dyan, gear indicator, main menu, trip 1, fuel status, temperature gauge, date and time, total odometer, 5,766. So, bata pa itong bike na ito.
Dito naman sa kanan, meron tayong kill switch with starter button and then yung ating flasher. Tapos yung throttle niya, ayan, merong logo ng Triumph. Tapos yung ating brake lever, meron siyang 5-stage na adjustment. Sa ating side mirror naman, malapad, more than 4 fingers, I think 5 pa. Ayan, malapad at hindi magnified. Tapos mahaba yung kanyang stem. So ito yung ating mechanical key, ito yung ating susi, merong logo din ng Triumph. At ngayon naman ay isa-sound check natin yung bike na ito, no? So naka-terminal niya exhaust siya, medyo open na po yun. Ayan, so hindi ko ilalapit masyado yung mic pero pakinggan nyo na lang ano, kung gaano kaganda at kabrusko ang inline 3. Ayan po. Okay guys, so sa next vlog natin ay i-road test natin to or ira-ride natin somewhere dito sa Nueva Ecija at I think mag-e-enjoy tayo ng mabuti rito, no? Yun, so kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. Bago matapos ang vlog natin, maraming salamat sa Wheeltech Big Bikes Nueva Ecija, kay Boss Philip Garcia, at sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija. Yun, so like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.